Ilang oras na lang po magsisimula ng state funeral para kay Secretary Jessie Robredo. Alamin na po natin ang sitwasyon ngayon sa burol ng kalihim sa Basilica Minore de Nuestra Señora de Peñafrancia. At naroon po ating kasamang si Pia Arcangel. Pia. Igan, naghahanda na nga ang mga Nagueño para sa gagawing concelebrated Requiem Mass mamayang alas 10 ng umaga. At kanina ay nakita natin may ilan nang nagpa-practice, nagre-rehearse. Nakita natin yung mga nagre-rehearse para sa gun salute at meron rin mga nagpa-practice sa pagkanta. Pero eto at mag-uumpisa na rin ang misa. Ito na nga ang isang misa na isinasagawa pero hindi pa po ito yung Requiem Mass kung saan mismo si Pangulong Aquino ay magbibigay ng kanyang eulogy mamaya po. Inaasahan na bandang alas 10 na umaga, darating dito sa Naga City si Pangulong Aquino para pangunahan na rin ang state funeral na ibibigay para kay Secretary Robredo. At ito nga pong schedule, 10 a.m. to 11 a.m. ang Requiem Mass. Concelebrated po yan. 11 a.m. conferment by the President of the Philippine Legion of Honor with the rank of Chief Commander on Secretary Robredo. Ito po yung pinakamataas na paggawad na maaaring ibigay ng Pangulo na walang congressional approval. At pagkatapos naman ito ay isasagawa na ang marcha mula rito sa Basilica Minore de Nuestra Señora de Peñafrancia papunta sa Funeraria Imperial kung saan naman i-cremate ang labi ni Secretary Robredo. Samantala, Igan, kanina nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap ang ilang mga taong talagang kilalang-kilala si Secretary Robredo. Isa sa mga nakausap natin, yung nanay niya ay naging secretary ng Vice Mayor ng Naga. Noong mayor pa si Secretary Jessie at hindi nakapunta ang nanay niya ngayon dito sa burol dahil siya ay nasa hospital. At si Secretary Robredo raw ang gumawa ng paraan para mapa-hospital ito sa PGH o sa Philippine General Hospital. Nag-overnight sila kagabi bilang pagpupugay at pakikiramay na rin sa pamilya ni Secretary Jessie. At ang isa naman nakausap natin, nakasama ni Secretary Jessie sa politika. Pakinggan natin ang kanilang mga panayam. Si nanay ko was a former employee of City Hall and nasa Vice Mayor's office siya dati. So, parang family friend na nangyari. And si Mayor Jess din noon tumulong sa mama ko na sa medical. Kasi she was taking chemotherapy before. So, tinulungan siya ni Mayor Jess makapasok sa PGH. Wala kang makitang garbo sa kanyang sarili. Walang pagmamayabang. Walang arrogance. Pero sa pagkasimple niyang tao, doon ko nakita na he was a very brilliant person. Brilliant in the sense na marunong siya makisalamuha sa lahat ng klaseng tao. Nakahanda na rin ang mga miyembro ng polis para sa libing ni Secretary Jessie at mahigit kumulang 1,000 polis ang nakadeploy ngayon dito sa Naga. Nakapwesto na po sila sa gilid ng simbahan, sa Funeraria Imperial, kung saan ilalagak at isasagawa ang cremation ni Secretary Robredo. At inaasahan kasi na nasa kalahating kilometro, mahigit kumulang ang lalakarin para marating ang Funeraria Imperial kung saan isasagawa ang state funeral. At ang inyo po nakikita, yan po ang gagamitin para sa 3 volley salute para kay Secretary Robredo mamaya. At handa na rin po yung 29 gun crew para naman sa 19 gun salute na igagawad rin sa kalihim mamaya. At para lang magkaroon din po tayo ng ideya, mula rito, yung funeral cortege ay tutungo sa Funeraria Imperial at doon po magkakaroon ng PNP band at 4 na platoon. Sila po yung sasama doon sa hearse at kapag nakarating na po doon sa hearse na susundan ni Pangulong Aquino, ni Mrs. Robredo at ng kanilang mga kaanak, ay doon na isasagawa yung 3 volley salute. Tapos pagkatapos noon ay iaabot na ni Pangulong Aquino ang watawat na Pilipinas sa byuda ni Secretary Robredo. Igan? Maraming salamat, Pia Arcangel.